Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo sa ating kusina para maglaro tayo ng ating pananghalian. Ito, mayroon tayong medium size na pork chop. Gagawin natin ng breaded pork chop. Ito ang kanyang mga panangkap, breadcrumbs. Paparisa natin na may sabaw, sinigang na hipon, isama natin yung pinagtabasan natin kahapon ng bango, sayang ng itong ulo at saka buntot. Isisigang natin. At ito naman ang kanyang mga gulay, sitaw, okra, ayan. Tatlong klase silang ito. Pang-apat kamatis, sibuyas, ayan. Yung ating hipon, tinuro ko sa inyo kung paano maglinis ng hipon, di ba? Ito, pag pinutol itong pinakasungay niya, para hindi ka matulog, gaganyanin mo lang ito ng tinidor, ayan. Ayan, gaganyanin mo lang ng tinidor yan, para matanggal yung kanyang tae. Ayan ang tae niya. Oo, yan ang tae niya. Yan. Ito pang dalawa. Gawin itong dalawa. Tusukin mo lang pag ganyan. Doon, dito sa bandang gitna. May buntot. Yan, yan. Yan, yan, yan. Kunin mo yan, ang tae niya. Yan mo sa sangkalan lagay. Yan. Naputol. Ulitin mo. Yan, yan. Yan, nakuha na yan. Doon, doon, sa kabila na. Yan, sa bandang ibaba. Dito, doon, bandang ibaba. Yan. Tapos kakamayin mo na. Yan, bubunutin mo lang ng ganyan. Ito na. Ganun lang ha. Yan, ginawa ko na lahat yan. Yung ating pork chop naman, tatadta rin ito para, kung wala kang meat hammer, pwede itong pinakapuno ng ating chopping knife. Gaganyanin mo lang to. Baliktaran. Putulin mo ang taba kasi ano yan, babaluktot yan pag hindi mo natanggal ang naputol itong taba. Ayan. Tatarin mo. Ganyan. Para lumambot. Para madaling iluto. Yung talim ha. Yan. Pakros naman. Yan. Baliktarin mo. Para malambot. Bibigla mo magiging crispy pero malambot yung baboy mo. Okay. Ito pang pinakalitid. Itong litid niya na. Itong litid. Puputulin mo yan ganyan. Tatakainin mo talaga kasi yan ang kumakunat, baliktaran. Yan. Pag kayo naggawa, itong taba, putulin mo kasi babaluktot yan. Tapos itong litid. Ayan. Ito na, chop-chop ko na. Pinakita ko lang sa inyo kung paano i-chop-chop. Ito ang ating panangkap na una. Mamarinate natin sa suka ang ating pork chop. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tig-tig isang kutsara lang nilagay natin. At papatakan natin siya ng liquid seasoning. Kuha kang isang kutsarang asin. Ito. Ang dami. Dito sa isda. Yan. Lalagyan mo pamintang durog. Stilit lang. Patak lang. Mababa lang pag naglalagay ka ng paminta. Ayan. Lagyan mo ng yan. Lagyan mo din sa mix. Ito to? Oh, lahat na yan. Kakaunti na yun. Kalahati na lang yan. O, haluin mo. Haluin mo. Ito kutsara. Baliktad-baliktarin mo. Okay. Batin mo isang itlog doon sa lalagyan. Yung itlog naman, sasawsaw natin dito siya. Doon ka sa bandaro, hindi ka nakukuha ng camera. Yan. Batihin mo yan.
Isasawsaw natin tong pork chop dito sa itlog bago natin irita rito sa breadcrumbs. Ayan. Pinasok ng hindi. Ayun ko kung ano itong maitim na ito. Nakabukas kasi kanina ito. Okay. Ayan. Ilolublob natin to dito bago diretso dito sa ating breadcrumbs. Ayan. Okay, punta na dalhin mo yan. Punta na tayo sa kusina. Good morning sa mga dumadaan. Tama ng tiyanggulo? Anong share ka muna? Dali. Kita mo na itong kasirola, lagay mo na yung kamatis, sibuyas. Sindihan mo na yan. Medyo harap ko para nakikita ka yan. Lagay mo ng kamatis, sibuyas, takpan mo ulit hanggang sa kumulo. Ito naman, sindi mo na rin ito siya. Lagyan mo na rin ng mantika sa ating grilled pork chop. Yan. Lagyan mo na ng mantika. Pero marami lang. Marami. Lutang ito, lutang. Masarap. Lutang. Kasi breaded ito, breaded. Hindi ito grill. Bus. Sige pa. Sige pa. Dadami yan dahil may taba ito. Konti pa. Ito na. Ngayon habang pinapainit mo ang mantika, ito naman ating ayan. Pag napagulong mo na ito dito sa itlog, eto, aming ginagawa nito kapag nung ako'y nasa kampo ng Amerikano. Mayroon itong itlog at saka gatas, yung fresh milk. Ayan. Pero hindi pambahay lang naman ito. Minsan nga, hindi ko na nilalagyan ng itlog ito. Rekta na sa arena. Pero ito, video first class naman ang dating nito. Yan. Pag pinagulong mo na sa itlog, ganyan. Yan. Pagulong mo na sa itlog, patutuluin mo lang. Yan. Idadapa mo ngayon dito sa breadcrumbs. Ayan. Pag dapa mo na sa breadcrumbs, ganyan. Ayan. Medyo ididiin mo ng kutsara para kumapit yung breadcrumbs. Tapos ito ngayon, papagpagin mo ngayon yan. Ayan na. Ganun ang dating. Ayan. Ayan. At saka mo ngayon lalagay sa mantika na mainit. Init na ba? Pwede na rin yan. Ayan, ganun ang gawin mo sa isang yan. Pinakita ko sa'yo. Dali, ako na. Lalaglag ko na dyan sa ano. Ayan. Patutuluin lang natin. Dapat mo dyan. Yan. Ito yun yung gawin mo. Tulad ng pinakita ko sa'yo, tinuturo ko. Tapos mo. Didiin mo ng kaunti yung kutsara para kumapit yung breadcrumbs. Yan. Pagpagin mo. Pag ilalagay mo na sa mantika. Yan. Pagkakabintayin mo no, kasi ang apat. Pagpagin mo yan. Doon sa bandaron. Yan. Idapa mo. Nakumpol.
Ito pwedeng lemon ang gamitin mo or kaya American lemon, pwedeng kalamansi, pwedeng American lemon or vinegar. Vinegar ang ginamit ko sa kanya. Ito kung gagawa ka ng gravy, pwede ka rin gagawa ng gravy. Hindi, talagang kadalasan ito may gravy ang ginagawa nito. Pero ito dahil sa bawang partner namin, kikitsapan na lang namin ito. Pero ang breaded pork chop, talagang laging may gravy yan. Dahil dalawa lang kami ngayon na nandito, plus isang anak ko, pagiging tatlo kami, hindi ko nagagawa ng gravy. Basta sinasabi ko sa inyo, dapat yan ay may gravy. Tapos mashed potato, ginagawa namin doon sa Amerikano nung ako yung nagtatrabaho. Yan. Breaded pork chop with mashed potato na kitang-kitang nakalutang sa gravy. Ang gravy naman, nasa iyo na kung anong choice mo. Beef flavor, mushroom flavor, pineapple flavor, mango flavor. Nasa sa iyo na yan kung anong gusto mo. Pero ang original talaga sa pork chop ay apple sauce. Itulo. Apple sauce ang gagamitin mo. Kasi hindi yan. Ayan. Tapa mo. Okay. Ito, huwag mo ilagay yung basa. Ilagay mo na yan. Sige, ilagay mo na yan, hipon. Dali. Okay, kita natin. Sige, ilagay mo na yung hipon. Dito sa rola. Yan, malapit ng kumulo yan. Pwede na yan. Tapos yung isda, para maluwag na dyan. Yan, lagay mo na yan. Sige, bus mo na. May asin. Bus mo na yan. Takpan mo. Ayan. Pwede mo na ligpit mo na ito. Ibaba mo. Ano yung Ayun na. Ngayon, nagpapaliwanag tayo sa ito yung sinasabi ko na hindi dapat masayang yung breadcrumbs at saka flour at marami. Ngayon, ang gagawin mo rito, dadagdagan mo ito, medyo nabasa na, di ba? Ayan. Dadagdagan mo ngayon ng flour, cornstarch para matuyo siya ng tuluyan para hindi aamagin. Ayan. Kasi pag hindi mo dinagdagan yan, basa. Pag nilagay mo sa lalagyan, 2 araw lang may amag na yan. Yan. Matutuyo yan pag nilagdagan mo ng flour. Ayan. O, di ba? Hindi na sayang. Ganun ang pagtitipid natin sa ating breadcrumbs or cornstarch flour. Ayan. Dry na. Hindi na siya aamagin. Ito pala yung matitigas, sabay mo na yung matitigas nito. Ibukas mo yung sinigang. Yung dahon lang ipapahuli mo rito. Lagay mo na yung sitaw, okra, dahon lang ang maiiwan. Dahon kasi usok lang yan. Haluin mo. Ano mo? Pag nagawa yung third floor natin, doon tayo gagawa ng malaking kusina para kitang-kita tayo buong buo pati katawan pag tayo nag-vlog. Maliit lang yung kusina ko. Ayan, talagang baka sa pampamilya lang ito. Kaya nakikita namin yan, urong-urong ko lang ang camera. Adjust. Okay, narabang tayo'y nag-aantay ng ating niluluto. Ito lang, paalaala ko na naman sa inyo. Hanggang ako'y nag-vlog, hindi ko makalimutan yung gustong mag-scam sa akin. Nung naalaala ko nga si Mr. Christian Roy na ako'y humiling sa kanya ng medical assistant, sinalo ka agad ng scammer at nakipag-usap sa akin. Ngayon, hinaantay ko pa rin ang kasagutan ni Mr. Richard
kung ano ang masasabi niya doon sa aking nakausap na scammer. Yan. Hindi ko man hinihiling na talagang pinipilit na ako'y mabigyan niya ng additional medical assistant. Basta ang aking gusto ko lang malaman kung anong kasagutan niya tungkol doon sa taong gustong mag-scam sa akin. Ngayon yung ating tutorial cooking, ito nga, actual na. Ito, tabla. Haluin mo muna yan. Actual na tinuturo ko sa aking pag-tutorial cooking kasi halos mag 1 year na ngayon, November, yung aking tutorial. Kaya ito, mag-isang linggo na rin nag-actual ako para may matutunan yung aking apo. At hindi lang sa apo ko, yung ating mga manunod dyan na gustong matuto. Sabi ko nga sa inyo, kung malapit lang kayo, gusto nyo magpaturo, punta lang kayo dito sa akin. At tuturuan ko kayo ng live cooking, walang bayad, libre lang. Ayan. Ngayon sa mga baguhan natin na mga nagtitiktok, sabi ko nga sa inyo, paalala ko na lang, ako na nagpapaalala sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa social media at nandyan ang napakaraming scammer. Hindi lang kay Mr. Christian nangyari yan, kahit kay Manny Pacquiao, ganun din. Sinalo rin ako ng aking hanggang si Mrs. pa nga nakausap. Kaya pambali na kadalawa na ako ng scammer. Yung kay Manny Pacquiao naman, ang pakana naman ng scammer. Ang sabi ni Sir Manny, kung magkano ang laman ng gikas mo, dudublihin niya. Ayan. Magkano ang laman ng gikas mo? Ang daming tanong. Sabi ko, hindi na siguro kailangan pamalaman ni Mr. Manny kung kailangan niyang magbigay. Kasi, pangatlo na yan. Nung unang nag-scam sa akin ay hindi ko matandaan yung kung sinong unang hinilingan ko. Tanggalin mo ang bula. Yan. Tanggalin mo ang bula. Yan. Pag nagsisigang ka, tatanggalin mo ang bula. Nung una, nangyari ako, mabuti na lang tamo ang laman ng gikas ko, pakukuha ko lang nun. Kumbaga sa nung nakasaot ko yung laman, may natirang 50 pesos. Wow! Ang galing ng scammer. In-interview lang ako, anong birthday mo, anong ganon. Nakuha yung 50 pesos. Kaya magbuhat noon, ayan, papalit-palit ako ng password ng aking GCash. Marami nang nangyari sa akin sa GCash kasi nagpapalaro na ako rito. Ayan, sabi ko, pwede na, balik ka rin na. Nagpapalaro na ako. Minsan, yung isang scammer ay tiningnan lang yung pagpindot ko ng aking password. Memorize. Natanda niya, matalino. Na-memorize agad. Sabay takbo sa computer, pinasok sa computer. Ayan, na-scam din ako. Kaya, ayan, marami na akong karanasan sa scammer. Okay, ganun pa man ay ayan, nilagyan mo na, tigkalahati-kalahati. Ayan. Ngayon, sabi ko ay napakarami na akong karanasan sa scammer. Pero ang unang na-scam sa akin, 50 pesos. Sumunod ay 2,000. Tinangdaan yung pagpindot ko ng aking GCash password at sabay takbo sa computer nung marami pang computer ko. Ipinasok sa computer doon, ipinas out. Kaya sabi ko nung ako'y lumapit kay Mr. Christian, naalaala ko yun mga nangyari sa akin ng una na mga scam sa akin. Kaya nung sinabi nung sumalon scammer si Mr. Christian, bibigyan kitang 350,000, sabi ko, wow, napakalaking pera. Ayun, usap-usap, hanggang sa dulo, ayan, kailangan mong mag-send ng 3,000 para bayad mo rito sa VIP membership. Ayun, sabi ko, ito na naman. Mukhang ano na naman ang usapan nito. Pero sabi ko, kung si Mr. Christian, sabi ko, hindi niya gagawin ito dahil maraming tinutulungan nakikita ko. Ayun pala ay scammer na. Inedit lang yung picture ni Mr. Christian para pang i-scam niya. Kaya ganun ang nangyari sa aking karanasan sa mga bandyado. Okay na ba? Hindi pa. Ready mo lang bandyado. Ano?
Hindi yan, yung mahaba. Mahaba ito. Hmm. Ayun yan malaki. Kaya ganun ang karanasan ko sa ating mga scammer. Ngayon kung sakasakaling mapanood ni Mr. Christian, inaantay ko lang ang kanyang response sa akin kung ano talaga ang masasabi niya tungkol doon sa ating Tulo. ginawang ako'y, lagay mo na. Ganun. Magaling ko tubig. Tagalin mo tubig. Tungkol doon sa scammer na yon. At ako'y ingat nang mangyari pali sa mga ganong klaseng scammer kasi may mga nakaranasan ako diyan sa bagay na yan. Ako'y ingat na. Kaya kayo mga aking mga ka-tiktoker at sa ating mga baguhan, huwag kayong basta-basta maniwala. Okay? Hanggang doon lang tayo sa ating ito. Malapit na tayong makaluto. Ito, tatanggalin na natin yung breaded pork chop. Tulo, Okay? sa kabila. Ito na muna, tanggalin mo na muna yan. Papatayin mo na mantika. Patuluin mo mantika. Yan, patuluin mo mantika. Ang salansan mo, magandang salansan ha. Yan, patong mo yung sunod. Yan, patong mo yung sunod. Yan, ganyan. Patong mo rin yung kasunod. Pyramid style. Yan. Patong mo rin siya. Yan. Saling na talaga. Hindi, mamaya na. Tikman mo na yun kung anong kulang. Asin. Ano? Hinahalo yan, hinahalo. Tanggalin mo tayo. Yan mo lagay ngayon. Kaunting hipon at saka ulo ng bangos ang ilagay mo. Ilagay mo na yung pang-asin. Oo. Okay, sarap ng sabaw. Habang umuulan-ulan dito, sige, lagay mo na yung ulo at saka hipon. Lagay ka lang piraso. Mag-almusal tayo. Ayan. Ganyan ang pagsasandok. Pakiiyak pa rito. Tapos mo lalagyan. Baitawan mo takip. Ayan. Ganyan nagsasandok. Hindi natapon. Patong mo yung hipon sa bangos. Okay. Ay, patong mo lang dyan muna. Lalagyan natin ng design. Luto natin ngayon. Dapat na tulo. O, patayin mo na yan. Sige, taas mo. Pakita mo. Tawag dito lang. Breaded pork chop. Breaded pork chop. Sinigang na hipon at Sinigang bangus. na hipon at bangus.